Salamat po. Hmm. Re-record po ni Sister Mitch po, no? Ah, Nagpapasalamat po kami sa bawat isa po sa inyo na sumusubaybay po sa ating pong mga gawain sa ating iglesia po sa Guiding Light San Carlos, no? So with that po, in behalf po ng ating pong leadership, we appreciate po yung inyo pong puso na nais pong matuto sa Panginoon. Okay po, bigyan po ako lang po ng 1 minute po, i-set up ko lang po yung aking pong notes. Ayan. Habang hinihintay po natin yung iba. Okay, yan po. Okay, sige po. So, okay ho ba yung aking pong audio po sa inyo? Paki-thumbs up naman pagka, lalo po yung mga bago pong kapapasok lang po sa ating pong online Bible study. Okay, yan po. Praise God po. Okay po, so tutuloy po natin yung ating pong pag-aaral sa aklat po ng Hebrews, no? So if you have your Bibles po with you, ito po ang palagi po naming, kumbaga, palagi po naming sinasabi po. Ako po personally, palagi ko po itong sinasabi. Tuwing mayroon po tayong Bible study, make sure po na mayroon po kayong Biblia sa harapan. Unless po kung kayo po ay nagda-drive o mayroon po kayong ginagawa na talagang kailangan po ninyong tutukan, maaring may mga anak po kayo. But we would like to highly encourage that every time na may Bible study po tayo, mayroon po kayong Biblia po sa harapan. Para sa ganon, pagbabalikan po ninyo, at least no, nakikita po ninyo at pwede po ninyong isulat kung may mga notes po kayo at makatulong po ito sa inyo pong personal po na pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Okay? Andito na po tayo sa ating pong pag-aaral po sa Hebrews chapter 6 verse 9 to 20. At ang pamagat po ng ating pong pagtatalakay po ngayong gabi ay ito. Genuine faith manifest and endures. Okay? Genuine faith manifest or it is seen and endures, it perseveres. Okay? At base po ito sa Hebrews chapter 6, no? Tayo po diyan po sa Pangasinan, talagang hinihiling po natin na magkaroon po ng ulan dahil po sa init po ng panahon, no? Kami po nandito po kami ngayon sa Baguio dahil marami po kami mga meetings po, no, ngayong linggo po na ito. And somehow nakakatanggal po ng pagod yung malamig ng panahon. Pero sa atin po diyan po sa San Carlos, sa Pangasinan, napakainit, no? At alam po natin kapag kauulan, di po ba? No? Every time na mayroon pong kumbaga uulan, masasabi po nating uulan because there are accompanying clouds. No? Meron po mga ulap, maaring nagtitipon na, nag-iipon na ng ulap at lalo na pagka yung ulap na yan kulay itim at nagtitipon-tipon na yan, sasabihin natin, wow, salamat uulan. Ayan. So, alam natin na uulan dahil may mga ebidensya na talagang makikita po nating talagang uulan. Okay? Ganon din po sa atin, no? Alam natin yung mga anak po natin, naku, mukhang magkakaroon siya ng ng lagnat o magkakaroon siya ng trangkaso kasi sa mga sintomas pa lang, alam na natin na naku, ito na papunta talaga ito eh. Mayroon siyang aring sipon, mayroon siyang running nose, ika nga, talagang tulo ng tulo sa ilong niya yung kanyang sipon. Nagko-complain siya na may mga masasakit sa kanyang kasukasuan, na hihilo siya at feeling niya mahina siya, tapos umuubo pa, talagang ito na nga, mukhang tatrangkasuhin tong batang ito. So magbibigay na tayo ngayon ng mga gamot or ipapa-check up na po natin. So alam natin na mayroong mangyayari because of the accompanying symptoms. Okay? Dito po sa ating pong pag-aaralan, okay, ngayong pong gabi po na ito sa Hebrews chapter 6, tinalakay po ng nagsulat ng Hebreo, particularly po this passage, that there are particular situation that we are sure, no, totoo talaga, alam natin, aminado po tayo na talagang mangyayari po ito because of the accompanying circumstances. Ika nga, sabi nga nila, sa aspeto po ng pamumuhay Kristiyano, sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, we could see, no, that salvation is real because it is sin. Nakikita ito, nararamdaman, no? Nakikilatis, napapansin, naobserbahan na ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa kanya ay buhay at totoo at talagang hindi po ito peke. Sabi nga nila, repentance happened, no, to this person,
because of its accompanying changes. Dati-dati, maari itong taong ito ay namumuhay sa pagsusugal, wala siyang alintana sa oras pagdating sa mga bagay na alam nating hindi po tama. Tapos biglang magkaroon po siya ng pagbabago sa buhay po niya. And somehow, he would say na magmula kasi nung ako ay nagpasakop kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, talagang iniba na ang buhay ko. And so we could summarize. We could, kabaga, sasabihin po natin, talagang, mayroon talagang repentance sa buhay ng taong ito dahil may mga accompanying changes. No? And sabi nga po natin, dito po sa passage na ito, may binanggit po ang nagsulat po ng Hebreo that there are things accompanying salvation. May mga bagay na kalakip po sa kaligtasan. Hindi po paraan o hindi po ito requirement sa kaligtasan, kundi ito yung mga bagay na kapag yung tao sinasabi niyang Kristiyano siya, agad-agad may mapapansin ka sa buhay po niya. May mga pagbabago sa kanyang buhay na makikita. There are observable things. Okay? Na-observe, ibig sabihin yan, nakikita, nararamdaman, nararanasan, ng mga taong kumbaga recipient ng kanyang kumbaga pagbabago na ginawa ng Panginoon sa kanya, and that these observable things we could see so that we could say that salvation indeed or that faith is authentic. Okay? And so, I hope and pray mga kaibigan na doon po sa ating pong tema na ito pong pinakapunto na ito sa ating pong pag-aaral po ngayong gabi ay ito. Ang maayos, ang tunay na pananampalataya ay nakikita at ito ay magpapatuloy. Kaya po buksan po natin ang ating po mga Biblia sa Hebrews chapter 6 verse 9 to 20. Hebrews chapter 6 verse 9 to 20. Maalala po ninyo, nag-umpisa po ito pong section na ito kung saan tinalakay ng nagsulat ng Hebreo ang paalala patungkol po sa maayos na pamumuhay. Magmula po sa Hebrews chapter 5, nakita po natin dito na marami po sa mga kinonfronta ng nagsulat ng Hebreo, sa mga nakikinig sa kanya o sa mga sinulatan po niya, marami sa kanila hindi po umuusad-usad sa kanilang lakad spiritual, marami sa kanila ay naiwan pa rin doon sa pananaw tungkol sa Mesiya in the Old Testament at hindi nila mapaniwalaan ng Panginoon, hindi nila maibigay-bigay ang kanilang buhay kay Kristo because ang kanilang pakikinig ay napakahina. No, wala po silang tunay talaga na pagtsatsaga na talagang unawain ang salita ng Panginoon. And so, nakita po natin in Hebrews chapter 5, verse 11 to 14, poor listening will lead to immature living. And last po na meeting po natin din po, na pag-usapan po natin na mahalaga po sa atin ang paglagong spiritual. At mayroon pong instruction, may indictment, at may illustration yung pong nagsulat po ng Hebreo sa Hebrews chapter 6 verse 1 to 8. At medyo challenging po ito pong passage na ito kasi nga kung babasahin po ninyo ang Hebrews chapter 6 verse 1 to 8, it seems that kapag ikaw ay nakaranas ng grasya ng Panginoon, natikman mo ang galaw ng Banal na Espiritu, na witness mo ang galaw ng Banal na Espiritu, is somehow pwedeng mawala sa iyo. But may mga ilang po tayong mga kinlaro kung sino ang kausap ng nagsulat ng Hebreo sa mga ilang pong mga talata doon sa Hebrews chapter 6 verse 1 to 8. Mayroon pong mga shift po pagdating po sa pakikipag-usap kung sino ang audience ng nagsulat po ng Hebreo. Mayroon pong mga pronouns sa tinignan po natin na them and then we, they and then us. So mayroon pong may mga contrast na binibigay po yung nagsulat po ng Hebreo. Pero ito po ang ating pong napag-aralan po last time. Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, tutuloy ka sa iyong paglagong spiritual. Pero napakahirap sa mga taong natikman na nila, ibig sabihin yan, nakaranas po sila ng biyaya ng Panginoon, biyaya in a sense na narinig nila ang Ebanghelyo, pero hindi po ito totoo sa puso nila. I just like to remind you mga kaibigan, na ang audience po ng nagsulat ng Hebreo ay mga Hudyo. And probably that marami po sa mga nakakita sa Panginoong Hesus ay nabubuhay pa sa punto na ito. At yan ang dinidescribe po ng nagsulat ng Hebreo na na-witness nila ang banal na spirito. Maybe some of them have witnessed the
indwelling of the Holy Spirit during the time of Pentecost. Subalit, marami sa kanila, kahit nakita nila ang galaw ng Banal Espiritu, marami pa sa rin sa kanila ay tumalikod, marami pa rin sa kanila ay nag-reject po sa kaligtasan kay Kristo. They still rejected the Lord Jesus Christ. Hindi dahil sa sila ay naisama sa kaharian ng Diyos and then sila po ay nawala sa kaharian ng Diyos. Hindi. In the first place, hindi po talaga sila kabilang sa kaharian ng Panginoon. Maaring na-witness lang nila, maaring nakita nila, probably kasama pa nga sila. At alam po natin, isa nga po sa mga examples dyan ay si Judas. Isa po dyan sa magiging example po ay si Demas. At marami pa po sa mga makikita po natin sa Biblia, ligaya po ng karanasan ng ating Panginoong Hesus mismo. Probably they witnessed the miracles of Christ nung nagpakain po siya ng mga katakot-takot po na mga bilang na mga taong sumusunod sa kanya. And yet, nung nagturo po siya, biglang nagsialisan. Hindi dahil sa talagang tinanggap nila ang Panginoon, kundi in the first place, talagang gusto lang nila talaga yung milagro, yung mga bagay na spectacular, o yung makukuha nila sa Panginoon, pero sa puso, wala po talagang tunay na pagbabago. And so, bilang mga mananampalataya, mahalaga sa atin na eksaminin, tignan po nating mabuti, tayo po ba ay tunay na nagpapasakop sa ating Panginoon. At pag ikaw ay Kristiyano, magtutuloy-tuloy yung biyaya ng Panginoon na yan na nangyari sa buhay mo sa kaligtasan, ikaw ay mamumuhay ng may kabanalan sa tinatawag ko nating sanctification at ikaw ay talagang tunay na balang araw makakasama sa presensya ng Panginoon dahil hindi mo yan gawa, kaibigan. Ito ay gawa ng banal na Espiritu. Ito ay trabaho ng Diyos. Salvation, sanctification, and even glorification is the work of God. Kaya nga po, dito po sa Hebrews chapter 6 verse 9 ngayon, nagbigay ngayon po itong nagsulat ng Hebreo na kapag ikaw ay mananampalataya, makikita yan. Kabaliktaran yan doon sa mga tao na hindi magtutuloy. Itong mga tao ito na akala nila Kristiyano pero hindi talaga totoo sa puso, malabnaw lang, hindi yan magtutuloy-tuloy. Maaring naiindak lang sila sa musika ng iglesia. Maaring na recipient lang sila ng mga benepisyo ng mga programa ng iglesia. Pero kung hindi totoo si Kristo sa puso nila, hindi yan tutuloy. No? So, basahin po natin ang verse 9. Sabi po ng verse 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya nalilimutan o malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas. Ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Verse 12, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya'y nanumpa, natutuparin niya ang kanyang pangako dahil wala nang nakakahigit pa sa kanya. Nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang pinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y pinagpatibay o pinapagtibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanya mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. Kaya tayo'y nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Nanaisin ko po, nahatiin po, ito po ang ating pong pag-aaralan po sa tatlo. At base po ito sa sinasabi po natin kanina.
no? Pansinin po ninyo dito po sa Hebrews chapter 6 verse 9. Ano po ang bungad po nung sinabi po ng nagsulat ng Hebreo, magmula po nung kinonfronta po niya ang mga ilan po na nakikinig sa kanya na hindi talaga tunay na mananampalataya. Bumaling po siya ngayon, no, sa mga tunay na Kristiyano. At mapapansin po natin 'yan sa salitang beloved, no, mga minamahal. At madalas po sa Biblia, okay? Sa Biblia po pag binanggit po yung beloved, ang kausap po no, ng nagsulat po ay walang iba kundi ang mga Kristiyano. At anong sinasabi po nung nagsulat ng Hebreo? Sabi niya, beloved, we are convinced of better things regarding you and the things that accompany salvation. Sabi niya, kung kumbinsido kami, no? Talagang natutuwa kami at talagang alam namin na talagang totoo ang mangyayari sa buhay ninyo, lalong-lalo na dahil may mga bagay na nakikita kami sa inyong kaligtasan. Patunay talaga na magtutuloy kayo sa buhay Kristiyano dahil talagang gumalaw at kumilos ang Panginoon sa buhay ninyo sa kaligtasan at napapansin namin yon. Naobserbahan namin yon. May mga bagay na nakikita na kasama doon sa kaligtasan na natanggap ninyo sa Panginoon. O, the word convinced there sa verse 9, nung sinabi po nung nagsulat ng Hebreo, beloved, we are convinced, ay ang salitang persuaded. We are persuaded. At ang salitang convinced din po, persuaded, ay tumutukoy po yan sa talagang totoo. Talagang walang alinlangan. Walang duda talaga na talagang may mga bagay totoong mangyayari sa buhay nyo, pangako ng Panginoon, magtutuloy-tuloy kayo dahil sigurado ang kaligtasan na nangyari at natanggap ninyo. Ang tanong ngayon dyan is, makikita po natin, no, ang tanong dyan ngayon is ganito no, papaano ang ganitong kasiguraduhan nung nagsulat ng Hebreo sa mga Kristiyano na ito. At binanggit po nga po niya yung sinabi niyang, the things that accompany salvation. Parang sinasabi po na nagsulat ng Hebreo na talagang ang Panginoon tutuloy-tuloyin niya ang iyong pananampalataya dahil totoo at sigurado at hindi peke at walang duda na ang kaligtasan ay nangyari sa inyo. May mga bagay na nakikita namin na yan talagang kaligtasan na yan ay galaw ng Panginoon. And so that will bring us now to the question na ganito. How does this true faith manifest? Kumbaga, anong sukatan, anong ebidensya, anong pruweba ng nagsulat ng Hebreo sa talatang ito na ang pananampalataya na ito ay magtutuloy-tuloy? Bakit niyang nasabing talagang ito ay totoo? Bakit talagang kumbinsido na ito ay galaw ng Panginoon? Bakit siya kumbinsido na ang Panginoon magtutuloy-tuloy sa kaligtasan, sa pamumuhay ng tama, itong mga taong ito, mga Kristiyano, mga beloved na binanggit dito sa may verse 9? At mayroon pong tatlo po na patunay na itong pananampalataya na ito ay magtutuloy-tuloy ay dahil po sa tatlo pong, kumbaga, katangian, tatlong sintomas, tatlong mga bagay na mapapansin po natin sa passage. How does true faith manifest? No? Una ay ito. True faith manifest through loving service. Through loving service. Kumbaga, kapag nakita ko ang isang Kristiyano na talagang yan ay tutuloy-tuloy yan sa pamumuhay Kristiyano. Totoo talaga ang kanyang kaligtasan. May mga bagay na napapansin ako na talagang totoo ang kanyang relasyon kay Kristo. Una, dahil maibigin ang kanyang paglilingkod because of his loving service. And that is in verse 10. Tingnan po ninyo ang verse 10. Sabi niya, for God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward his name by having served and by still serving the saints. Okay, remember po, ang konteksto po natin dito, kumbaga, ang binibigay po ng nagsulat ng Hebreo, katatapos lang na kinumpronta po niya yung mga tao na naranasan nila ang biyaya ng Panginoon na sense na narinig nilang ebanghelyo pero tumalikod sila. Pero sabi nung nagsasalita ng Hebreo, pero kayo na mga minamahal, kayo na mga minahal ng Diyos, kayo na mga tunay na niligtas ng Panginoon, kumbinsido kami sa inyong kaligtasan dahil may mga napapansin kaming talagang galaw ng Panginoon nito. At isa doon ay dahil ang inyong paglilingkod ay makikita sa inyong
Pag-ibig sa mga kapwa mananampalataya. Mga kaibigan, napakahalaga po ito. Brethren, God is just and He remembers His people's enduring faith and godly work. Alam niyo po, yung pong verse 10, sabi niya doon, napakaganda hong, kumbaga, pagpapala po ito na ang isang taong nagsabing Kristiyano, magtutuloy-tuloy po yan sa kanya pong paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisilbi po niya, pagmamahal po niya sa kapwa Kristiyano, at balang araw ang Panginoon magagantimpala. Pero ito po ang binabanggit dito. Those things that accompany salvation, one of them is this, loving service towards saints. Pag-ibig sa ibang mananampalataya. Kaya po pag sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, okay, ito na po. Kapag sinasabi mo na mananampalataya ka, pero wala kang pakialam sa ibang mga Kristiyano, kaibigan, isa po yung malaking pagdududa kung talaga bang naiintindihan mo ang kaligtasan ni Kristo. Ulitin ko po, nagbigay po ang nagsulat ng Hebreo ng mga tao na sa gitna ng pag-uusig, narinig man nila ang turo ng Panginoon, maaring ilang beses silang nabahaginan ng Ebanghelyo, hindi pa rin kasama sa Iglesia ng Panginoon. Tinalikuran pa rin si Jesus. Pero ito ang tunay. Kayo na mga Kristiyano, totoo talaga ang kaligtasan na yan dahil ang ebidensya ay ang inyong pag-ibig sa ibang mananampalataya. And that is one of the things that accompanies true, genuine salvation. The Lord is moving or continually working through your heart so that you will continue to serve and still serving the saints. Sabi nga po doon sa verse 10, sabi niya, having served and by still serving the saints. Nakikita na obserbahan ng nagsulat ng Hebreo at marami rin po mga Kristiyano ang kanilang paglilingkod sa ibang mananampalataya. Patunay yan, totoo nga ang kanilang tunay na kaligtasan. Kaya po yung mga nagsasabi po na sasabihin nilang, mahal ko naman si God pero ayaw ko dyan sa church. Kaibigan, medyo nagbibigay yan ng mas lalong ebidensya na hindi mo mahal ang Panginoon. Dahil nagpapakita yan talaga ng iyong maliit at malabnaw na ginawa ni Kristo para sa kanyang iglesia. Kung ikaw ay isang Kristiyano, makikita yan sa iyong puso na mamahalin mo rin ang mga tunay na minahal ni Kristo. Pansinin po ninyo, yung sinabi po doon sa verse 10. Again, sabi nga doon, God is not unjust as to forget your work and the love. Tago ba? Hindi. Sabi niya, which you have shown. That means that work, that love towards other believers, towards the saints, is observable. It is seen. It is manifest. Napapansin, nakikita. No? Paglilingkod sa ibang mananampalataya ay isa sa mga bagay na makitaan sa isang tunay na mananampalataya. The word minister dyan or serve, having served and by still serving the saints, the word serve there is the same word also na ginamit po ni Mateo sa Matthew 20 verse 28. Sabi doon sa Matthew 20 verse 28, even as the Son of Man came not to be served and but to serve and to give His life as a ransom for many. No? And also mga kaibigan, the word serve there could mean also actively ministering towards one another. No, the word serve there ay galing po yan doon sa Acts chapter 6 verse 2. Diyan po yung salitang diakonai, no, na ang ibig sabihin niyan is actively serving. So itong mga Kristiyano na ito, talagang tunay ang kanilang kaligtasan. Mahal talaga nila si Kristo, hindi dahil sa naghihintay lang para sa ganun pagsilbihan. Kapag hindi na bisita, nagtatampo. Hindi yun. Sila po ay aktibong tumitingin paano magkaroon ng opportunity maglingkod sa iba. At yan ang perspective ng isang tunay na mananampalataya, mga kaibigan. Kapag ikaw ay Kristiyano, ang pagpunta mo sa iglesia, hindi yung upo ka o ano ngayon ang sasabihin ni pastor, papaano niya ako i-bless? Papaano niya ako, kumbaga, i-entertainin? Paano niya isusustain yung 1 hour na makikinig ako sa kanya?
Kaibigan, kung naintindihan mo kung paano ang Panginoong Hesus nagsilbi sa iyo at ibinigay ang buhay mo o buhay niya para sa iyo, ay dapat makita po kung sinasabi mong Kristiyano ka, makita yan talaga sa puso mo na hindi ka lang maghihintay paano pagsilbihan, kundi ang tunay na mananampalataya, hindi nakatingin sa sarili at siya ay maglilingkod sa iba. He will actively serve other saints. The word saints there is basically mga Kristiyano. Ang mga santo diyan, hindi mga patay. Kasi papaano mo nga pagsisilbihan mga patay? Patay na nga eh. Di ba? Kaya dito, dito nga ho lang talaga eh. On the side note, maling-mali po yung doktrina ng Katoliko na ang mga santo ay mga patay lang. Hindi. Paano mo pagsisilbihan ng mga patay? But ang point dyan, of course, hindi po yung issue na yon. Side note nga lang po. Ang issue dito ay ito. Totoo talaga, kumbinsido na talagang itong mga Kristiyano na ito magpapatuloy dahil ang ebidensya niyan, tunay ang kanilang kaligtasan ay dahil mahal nila ang ibang mananampalataya. And so itatapon ko po itong challenge na ito sa inyo. Do you love other believers? Do you love God's church? Mahal mo ba ang iyong iglesia? Mahal mo ba ang iyong pamilya? Mahal mo ba ang ibang mananampalataya? Or naghihintay ka na lang doon sa punto na gusto ikaw ang palaging pagsilbihan? Ikaw ang gusto mo maging recipient ng pagsisilbi ng iba? Kaibigan, kapatid, if you love the Lord, you will also imitate how Jesus Christ serve us or serve His people. Hindi po tayo naghihintay. At alam niyo mga kapatid, kung yun ang puso mo, galaw yan ng Banal na Espiritu. And loving service towards the saints is one of the many visible expressions of genuine and growing faith. Ulitin ko po, a loving service towards the saints is one of the many visible expressions of genuine and growing faith. Ang pag-ibig po sa ibang mananampalataya ay isa sa mga maraming mga bagay o maraming kapahayagan na nakikita na talagang ikaw ay mayroong tunay at lumalagong pananampalataya sa Diyos. And so kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano at hindi makita sa gawain ng Iglesia ng Panginoon, kapatid, kailangan mo humingi ng tawad sa Diyos at humingi ka ng puso, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng pusong gustong maglingkod. At kaibigan, maaring wala ito sa puso mo. Kung wala kang pag-ibig sa tunay na iglesia ng Panginoon, kaibigan, salisikin mo ang puso mo. Baka wala pa talaga si Jesus sa buhay mo. Papaano mong tutularan, papaano mong gagawin ang buhay at prinsipyo ni Jesus kung ikaw mismo ay patay sa iyong kasalanan at wala kang pakialam kundi ang sarili mo. Kaya po kaibigan, kapag naririnig mo ito, paano mo magagawang isang bagay na hindi totoo sa puso mo? At maaring ngayon mismo, humingi ka ng tawad kay Kristo. Ikaw ay makasalanan, hingi ka ng tawad kay Jesus at Panginoon, baguhin niyo po ang puso ko. Bigyan niyo po ako ng puso katulad ni Kristo. At Panginoon, ibalik niyo po ako, Panginoon, sa maayos na relasyon kay Kristo. At kapag kaibigan, totoo sa puso mo yon, mag-uumpisa ang maayos na pag-ibig sa iba. Hindi mo magagawang ibigin ng tunay ang mga tao, lalong-lalo na ang mga mananampalataya kay Kristo kung wala si Jesus sa puso mo. So yun po yung una. The things that accompany salvation, one of them is loving service towards the saints. Meron ba sa iyon, kaibigan? At kumbinsido ang nagsulat ng Hebreo na itong mga Kristiyano na ito, those beloved will be of the better things. Sila ay nasa maayos na kalagayan at magtutuloy-tuloy yan because aminado sila, sigurado sila na totoo ang kanilang kaligtasan. Pweba noon, ebidensya dito ay mayroon silang pag-ibig sa ibang mananampalataya. Pangalawa, okay, how does true faith manifest? Second is through their unwavering or faithful diligence. Sa pamamagitan ng kanilang matapat na kasipagan. Their faithful diligence. Basahin ko po yung verse 11. Sabi po, nung nagsulat ng Hebreo, sabi niya, and we desire
that each one of you demonstrate the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end, so that you will not be sluggish, but imitators of those who through faith and endurance inherit the promises. Brethren, not only that genuine faith is seen in loving service towards other saints, it is also characterized by unwavering, faithful diligence. Talagang matapat na kasipagan, masipag sa patuloy na pagsisilbi sa Panginoon. No? Observe po ninyo yung sinabi po nung pong nagsulat po ng Hebreo. Sabi niya, and we desire, kumbaga, nais namin, no, that each one of you demonstrate, makita pa sa buhay, the same diligence. That means, pag sinabi natin the same diligence, that means ongoing itong kanilang pagiging masipag. Di ba? Consistent sila. Paano mo masasabing the same diligence? No? Ito pong sasabihin ng Hebreo, kung in the first place, hindi sila masipag. Di ba? Iba ang papaano pagsabi nito. Pero the fact na sinabi niya, ang gusto namin, ang aming panalangin, ang aming pong desire ay ito. Bawat isa sa inyo, makita sa buhay niyo ang parehong kasipagan. Ibig sabihin niyan, yung kasipagan na yan, nangyayari patuloy sa buhay ng iglesia na ito. Nangyayari patuloy yan sa buhay ng mga mananampalataya na ito. That diligence was demonstrated, hindi yan patago. Hindi yan tipong, tapat naman ako sa Panginoon eh. Nag-tune in naman ako sa live stream namin palagi eh. No? Faithful naman ako sa church, yung nga lang, live stream lang ako. Kapatid, hindi yan nakikita ng ibang mananampalataya. Hindi yan napapansin ng mga leader na siyang magbibigay talaga na parang ng assessment na talagang maayos ang iyong buhay Kristiyano. Paano ka magagwardyahan pag hindi nakikita ang buhay mo? Pero ito po mga mananampalataya na ito, nakausap na nagsulat ng Hebreo, their diligence was demonstrated, kita, and proven by others because of that statement, same diligence. It was consistent. That means pagdating sa panahon, hindi po ito tipong alam mo yun, pagka nauubos na yung gasolina mo, parang pumupurot-put na po yung makina, parang nauubos na. Hindi ganon. Consistent po sila. It was also persistent in a sense that yung passion nila, that word same diligence, that means same, talagang sustain ang kanila pong ang paglilingkod po nila. At the same time, abundant, same diligence, that means hindi lang po ito isa pong paraan ng paglilingkod, maraming paglilingkod. Dahil consistent ito, nakikita maraming bagay, paano po nila inaasikaso ang mga ibang mananampalataya. At mga kapatid, again, this was done in the context, or this was done despite suffering and persecution. Ang main point kung bakit ibinigay ang liham po sa mga taga-Hebreo is because marami sa mga mananampalataya dito gusto nang bumalik sa Judaismo. Bakit? Nape-persecute sila. Pero sabi po nung nagsulat ng Hebreo, our desire, our prayer is that each one of you, your faith, demonstrated by your loving service towards others, will continue. Same diligence. Parehong kasipagan, parehong pagsisilbi sa Panginoon. The word diligent there, para lang mas ma-appreciate pa natin lalo itong prutas ng kaligtasan, itong pruweba ng kaligtasan na ito. The word diligent there, mentioned in verse 11, yung sinabi niyang the same diligence is the word that means eagerness to do something with the implication of readiness to expend energy and effort. Kumbaga, ready na sumunod sa Panginoon. Prepared yung puso niya. Lord, anong gusto mo? Nakita mo, may kakulangan sa church in terms of service. Lord, paano po ako magsisilbi? Paano ko handa, Panginoon, na tumulong? Kita ko, Panginoon, struggle yung kapatid na yan. Pagdating po sa maaring, mapapansin mo, malungkot siya. Lord, ready ako, Panginoon, na tumulong agad. The eagerness to do something with the implication of readiness to expend energy and effort kahit ma-inconvenient. Lord, sige lang, Panginoon. Kaya nga po mga kaibigan, yan ang puso ng isang tunay na mananampalataya. Kaya po sabi po nung nagsulat ng Hebreo, panatag kami, kumbinsido kami na maayos ang kalagayan ninyo. At yung kaligtasan na yun, totoo yan talaga. Bakit? Kita sa buhay eh.
Yung kasipagan, hindi lang ito maraming ginagawa, maraming paglilingkod sa church, kundi yung puso mismo, they are eager to serve one another. At sa amin pong mga leaders po, kami po dyan sa San Carlos, yan po ang prayer po namin sa bawat isa po sa inyo. That after 3 years po ng ating pong existence, ng ating pong pagiging iglesia sa San Carlos, each one of you will be eager to serve one another. At alam niyo mga kapatid, ibang klaseng testigo yan sa mga nakakilala sa atin, sa mga nakakakita sa atin, at ito po ay pagpapahayag ng ating pagsamba sa Panginoon. Bakit? Dahil buhay si Jesus sa ating iglesia. If we will continue to demonstrate the same diligence to serve one another. And so, brethren, their effort and energy to serve comes from their quick response, from seeing the Lord's will in His Word. Hindi po sila calculating, ano ba, paano ba? Hindi sila parang tipong self-serving. Magsaserve ba ako dyan? Ano ba mapapala ko dyan? No? Hindi po tayo pragmatic sa ating pong paglilingkod. Paano ba ako ibibless nitong pastor na ito? Hindi po tayo katulad ng mundo, ito ibibigay ko para ibibigay ng Lord naman ito. Hindi po ito tipong, kumbaga, itong prosperity gospel ministry na, Lord, magta-tithe ako pero Lord, i-bless mo ako kasi nag-invest na ako dyan sa church na yan eh. Is that yung heart po natin? Yan po ba ang puso po natin? Kaya ho ba tayo nag-a-attend sa gawain po sa church? Kaya ho ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Because somehow, mayroon tayong return of investment. Or dahil alam natin, ang Panginoon ang siyang nagligtas sa atin, siya ay mabuti at siya lamang ang ating kayamanan at siya ang pinakamahalaga sa buhay po natin at ang paraan ng ating pagsamba, expression ng ating pagsamba, pasasalamat sa biyaya ng Panginoon ay ito, Lord, gusto kong maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod ko sa ibang mananampalataya. Brethren, yan ba ang puso po natin? Kahit ma-inconvenient tayo, readiness to expend energy and effort. Listen to this. These Christians were serving other saints with diligence because they knew that service, that diligence is part of church edifying or church building and thus Christ exalting. Okay? Ano ang punto ko po dito nung sinabi ko po dito? Gusto ko pong i-reiterate po ito. Itong mga mananampalataya na ito, ginagawa po nila itong kanilang paglilingkod na mayroong pong kasigasigan, kasipagan, tapat ang kanilang pong paglilingkod, magaling sa puso dahil unawa ng mga Kristiyano na ito na ang kanilang paglilingkod ay parte sa pagpapatibay ng iglesia ng Panginoon. That is Matthew 16:18. Part of building up the church is by serving one another. At kapag ka napapatibay ang bawat mananampalataya, therefore, napupuri ang ating Panginoon. Kung tatanungin niyo po ako, Pastor, paano ba mapupurihan ng Panginoon? Paano ba mag-glorify si God? Sa ating bang pagsamba sa Kanya? Yes po kapatid. By lifting up our hands to the Lord, we worship Him. Sabi po ng Colossians 3:16, no? Sa pamamagitan ba ng pagtuturo ng Ebanghelyo ng Panginoon? Yes kapatid. Sa pamamagitan ba ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba, sa mga hindi mananampalataya? Opo, nag-glorify si God, natataas ang Kanyang pangalan. Sa pamamagitan ba ng pamumuhay ng tama, na may kabanalan, may respeto, may takot sa Panginoon? Opo, sa pamamagitan ng pag-iingat po sa inyong testigo, God is glorified. Even sa pag-inom ng tubig na may pasasalamat galing sa puso, yes kapatid, God is glorified. Pero ito rin po, sa pamamagitan ng paglilingkod po natin sa isa't isa, sa pagkukumustahan po natin sa isa't isa, sa ating pag-uudyok sa kabutihan sa isa't isa, ang pagdalo mo, listen to me, ang pagdalo mo sa gawain sa iglesia na nagtuturo ng tamang iglesia, ang pagdalo mo, ang presensya mo, kaibigan, ay paraan yan para mapatibay ang iglesia ng Diyos at yan ay nakakapagpuri, nakapagbigay papuri, pagsamba sa Panginoon. And so if you ask me, how is God glorified? By coming together as a church, by encouraging one another, by continually edifying one another, by serving one another.
Amen? Amen. Kaya nga po, ito pong sinabi po niya dito, kaya nga po nagbigay po siya ng paalala. Sabi niya doon, and we desire that each one of you demonstrate the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end. That means hanggang sa pagdating ng panahon, titigil na pong lahat na ito dahil nasa presensya na tayo ng Panginoon. Hanggat makita po natin ang pag-asang hinihintay po natin pagdating po ng panahon. And so that habang tayo po ay habang ginagawa po natin ito, habang naghihintay po tayo doon sa yung perpektong pagsamba, paglilingkod sa isa't isa, sabi doon, so that you will not be sluggish. Hindi ka maging tamad. No? Nag-contrast po ulit yung salitang diligence diyan. Kinontrast po niya doon sa salitang sluggish or pagiging tamad. So this sense of quickness, this sense of eagerness to serve one another was heightened by the warning that the author gave about sluggishness and laziness. Kumbaga, mas lalo hong nabigyan po ng diin yung sinabi niyang talagang maging handa po tayo sa pagtutulungan, pagsisilbi po natin sa isa't. Huwag na huwag kayong maging tamad. No? And so mga kapatid, yan po ang sinasabi po dito. And so brethren, one of the things that accompanies true salvation, genuine salvation, is not just loving service towards the saints, but yung ating pong matyaga, ang ating pong matiisin o ating pong matapat na kasipagan, faithful diligence. Tuloy lang po tayo mga kapatid. And lastly, how does genuine faith manifest? Paano ito nakikita? Gaano ho kakumpiyansa, kakumbinsido yung nagsulat ng Hebreo na masabing talagang maayos ang kalagayan ng mga minamahal kong mga kapatiran na ito at talagang tunay ang kanilang kaligtasan dahil una, nakita nung nagsulat ng Hebreo, may pag-ibig ito sa mga Kristiyano. Pangalawa, talagang matyaga sila at patuloy na kanila pong pagiging tapat sa Panginoon at pangatlo ay ito, through their persevering faith. Through their persevering faith, ang matyagang pananampalataya. Kahit humarap sila sa mahirap na sitwasyon, tutuloy pa rin sila. Bakit? Dahil ang kanilang tuon, ang kanilang pag-asa ay walang iba kundi ang angkla ng kanilang kaluluwa, walang iba kundi si Jesus. Sabi po ng verse 13, sabi niya, for when God made the promise to Abraham, since he could swear on oath by no one greater, he swore by himself, saying, indeed, I will greatly bless you, and I will greatly multiply you. And so, having patiently waited, Abraham obtained the promise, for people swear an oath by one greater than themselves, and with them an oath serving as confirmation is an end of every dispute. So, anong binabanggit? Anong sinasabi dito ng nagsulat ng Hebreo? Kasi sinabi nga po niya doon sa may verse, makikita po ninyo dyan po sa may verse 10, sabi niya, ang Panginoon tapat siya. Tapat siya, nakikita niya yung ginagawa ninyo. Tapat ng Panginoon, pagpapala po siya. God will reward us. So, totoo lang. Siya po ay kanyang pangako. At nagbigay nga, pangako niya yan, binigay niya yan kay Abraham. Tutuparin niya ang kanyang pangako. No? Kung siya ay tapat kay Abraham, ganun din ang pagiging tapat niya sa mga tunay na nagsisilbi, nagtapat at magpapatuloy sa Panginoon. No? Why would the author included Abraham? Dito po sa ating pong teksto, because the author of Hebrews wanted to encourage the believers that God never abandons nor wavers from His promise. Ang Panginoon, tapat siya sa kanyang mga anak. Okay? God is greater than any human person. Ang mga tao, they quickly desert His word. Ang mga tao, tayo po mga tao, mabilis po tayong pumalya sa ating mga pangako, pero iba ang Diyos. God takes His promise seriously, and He takes His oath under His name. Tayo mga tao kasi, no, alam niyo po, yung mga oath natin, ginagawa natin yan, tutuparin natin yan sa harapan ng mas mahigit na otoridad sa atin. Di ba? Kung tayo rin mismo kung may kakayanan at mayroon tayong pananagutan sa sarili natin mismo, hindi natin gagawin. Bakit? Kasi nga, tayo rin naman yung kumbaga may kakayanan yan eh. Kumbaga tayo may otoridad eh. Somehow, kailangan na may mas higit po sa tao at kailangan po siyang gumawa ng kumbaga pangako para pag pumalya po siya sa kanyang pangako, mayroon siyang pananagutan. At ang kanyang pinapanagutan ay mas higit po sa kanya. Ang pananagutan niya ay sa higit sa kanya, higher authority. Kaya po ang mga tao, nagbibigay po yan ng mga pangako.
no? At ang tumitingin sa mga pangako na ito ay mas higit po dun sa taong nagbigay ng kanyang oath. Pero iba ang Panginoon. Kapag ang Panginoon nagbigay siya ng pangako, walang mas higit sa kanya. Okay? Bakit? Kasi siya na po mismo ang authority. Siya na po mismo ang kapangyarihan. So, ibig sabihin niyan, siya ang may kakayanan. Kaya niyang tuparin ang kanyang pangako. At pag sinabi ng Panginoon, I will greatly bless and multiply, na ginawa po niya kay Abraham, He will indeed bless and multiply. And so when God said, I will not forget, no, I will not forget your work, truly God will not forget your work. Talagang tutuparin niya ang kanyang pangako. What He promised, He will fulfill. God will not lie. Mapabasa po natin yan sa may verse 18. Hindi siya sinungaling at imposible sa kanya ang magsinungaling. At sabi po ng verse 17, ang kanya pong hangarin at kalooban ay hindi po nagbabago. And so, kung yan ang Diyos po na nakakakita sa ating ginagawa, kung yan ang Diyos po na siya po magbibigay ng gantimpala sa atin, ano ngayon ang tugon po natin? At sinabi nga po dyan sa may verse 18, sabi niya doon, we who have taken refuge to this God, who would have strong encouragement for us, let us then hold firmly to the hope set before us. So ang punto na nagsulat ng Hebreo ay ganito, pinapakilala niya, pinapakita niya, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At dahil siya ang tunay na Diyos, wala hong higit sa kanya, tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang tugon ngayon ng mga nagtitiwala sa Diyos na ito ay ganito, patuloy ka lang. And so yun ang katangian ng isang tunay na pananampalataya, yun ang katangian ng isang taong binago ng Diyos, tutuloy-tuloy yan sa pagtitiwala sa Panginoon. Kahit sa mga panahon na hindi niya maintindihan, He will persevere in the faith. A person who understands, listen to this, a person who knows the God of the Bible will persevere in faith. Kabaliktaran po yan sa mga hindi mananampalataya. Kaibigan, kaya pala, pagdating sa mahirap na sitwasyon, ang bilis-bilis po natin mangduda sa Diyos. Ang bilis-bilis po natin magtaas ng kamao po natin sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi mo kilala ang Panginoon. Kaya po yung mga nagsabing mga Kristiyano, sabi nila, Christian daw ako, nag-aatin ako, pero ngayon mas worse pa ang buhay dati, gaya po ng binanggit ng Hebrews chapter 6 sa mga naunang talata, ay nagpapatunay na malabnaw o talagang hindi totoo ang kanilang ang kanilang pagkilala sa Diyos. Wala sa kanila ang Panginoon sa puso. But iba po yan sa atin. If you are a believer, if you are a true follower of Christ, one of the characteristics that you are indeed in Christ is that you will persevere in the faith. Why? Because God revealed Himself through His Word in your life. Amen? A person who understands the God of the Bible will persevere in the faith. Alam niyo mga kapatid, kung gusto niyo pong lumapoy lalo ang ating pananampalataya sa Diyos, magpatuloy po tayo, maging porsigido po tayo sa pananampalataya, palalimin mo ang sarili mo sa pagkilala sa Diyos. Kaya po, kapag hindi mo pinapalalim ang sarili mo sa pag-aaral ng Biblia, kapatid, mahihirapan ka. Yes, God is committed to His promise. He will persevere. He will preserve you. Part yan ng ating paniniwala about the preservation of God over the saints, the perseverance of the saints. Yes, totoo po. Pero may mga bagay talagang mahihirapan ka, dadaan ka sa matinding hamon sa buhay mo. Matitest po ang pananampalataya mo. Babagal ang iyong lakad spiritual. Pero pag ikaw ay sincero at seryoso na unawain ng salita ng Panginoon, pursigidong mag-aral ng Biblia, makisama sa mga gawain ng pagkilala sa Panginoon, kapatid, maihahanda ka sa buhay pananampalataya. At binanggit nga po, sabi niya that persevering faith is focused and that hope, yung pag-asa po natin. And that hope was described by the author to be, of course, the gospel in the Lord Jesus Christ. That hope is indeed are sure and reliable and one which enters within the veil, and that anchor of the soul is none other than Jesus Christ. Brethren, listen to this. Lapit na po tayo. A genuine faith has this life anchored in the sure and reliable hope in Christ.
Ang ating pong tunay na pananampalataya ay nakaangkla po yan sa sigurado at maaasahang pag-asa ng ating kaluluwa, si Kristo mismo. At dahil ikaw ay nakaangkla kay Jesus, magpapatuloy yan. Bakit? Dahil ang kapangyarihan na gumagalaw sa buhay mo, sa puso mo, ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya pala, no, karanasan po natin bilang mga Kristiyano, Lord, paano ko po napagtagumpayan yung temptasyon na yun? Bibigay na po ako, Panginoon, sa temptation, sa kasalanan. Pero salamat, Panginoon, napagtagumpayan ko. Dahil po yan sa banal na Espiritong siya ay nananahan sa puso mo at siya ang nagbibigay po patuloy ng kapangyarihang hindian ang kasalanan. Brethren, yes, we will fail and stumble. Yes, talaga tayo ay mahuhulog at tayo ay matutumba. Pero ang tunay na Kristiyano ay magpapatuloy yan sa kanyang pananampalataya. Bakit? Dahil ang buhay mo at ang pananampalataya mo, kaibigan, ay ito ay gawa, ito ay trabaho ng Panginoong Diyos. And so, one of the characteristics of a genuine faith is that faith will ultimately persevere. It will persevere. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Lord, salamat po sa gabi po na ito. Salamat po, Panginoon, sa salita po ninyo. Salamat po, Ama, sa inyo pong pag-remind sa amin. Lord, ito po mga katangian na ito, O Diyos. At marami pang mga katangian. Nawa, Panginoon, po sa buhay po namin. Nawa, Panginoon, maging totoo po ito sa aming pong pamumuhay bilang mananampalataya. Panginoon, kung may mga iba sa amin dito na, Lord, maaring wala pong puso sa ibang Kristiyano. Wala po kaming pag-ibig sa ibang mananampalataya. At maaring hindi po kami, Panginoon, wala po kaming masidhing pagnanais na magsipag sa gawain po ninyo, Panginoon, sa iglesia. At maaring, Panginoon, Panginoon, ang pamumuhay ng Kristiyano sa kabanalan. O Panginoon, wala po kami, Panginoon, talagang pagnanais na kilalanin si Jesus bilang aming angkla ng aming kaligtasan. Lord, hindi kami mananampalataya kung ganun. Lord, baguhin po ninyo ang mga kaibigan po namin na ganun ang kanilang pamumuhay. Panginoon, baguhin niyo po sila. Alisin niyo po sila sa ganyang pong klaseng pamumuhay na walang pag-asa at nararapat lamang ang hatol po ninyo. Panginoon, iligtas niyo po sila sa pamamagitan po ng inyo pong ginawa, Panginoong Jesus. Baguhin po ninyo sila, O Diyos. Magpasakop sila sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. At kami pong mga mananampalataya, Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami na magpursige, Panginoon, na mamuhay na mayroon pong pagsunod sa inyo. Na mahalin po namin ang aming pong church sa Guiding Light San Carlos. Na hindi kami aasa, hindi kami makukontento na kami po ang recipient lamang ng mga ng pagpapala po ninyo sa pamamagitan ng paglilingkod ng iba. We also wanted, Lord God, to serve other believers, Lord God. Dahil mahal po namin kayo, Panginoon, at yan po ay pagpapakita ng aming pong pasasalamat sa inyo. Lord, gusto namin magpursige, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na mahalin po namin ang pamilya po namin sa Guiding Light, O Diyos. We will prioritize, Lord God. Magiging masipag po kami sa mga gawain po sa church because, Lord, kayo po, Panginoon, ang priority po namin. Kayo po, Panginoon, ang aming pong tagapagligtas. At pangatlo, Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami that we will continue, Lord God, to know you, Lord God, as our Father, as our Savior, as our Redeemer. Salamat po, Panginoon. Panginoon, nawa, Panginoon, tumimo ito pong mensahe na ito sa puso po namin. At magkaroon po ng bunga sa buhay po namin bilang mga mananampalataya. Nawa, Panginoon, na itaas po ang inyong pong biyaya at na itaas po ang mga prinsipyo po ninyo sa pamamagitan po ng pag-aaral po na ito. Ingatan niyo po kami, Panginoong Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, salamat po mga kapatid. Announcement lang po bago po tayo umalis, Bago po tayo umalis. This coming Sunday po, dahil brown out po from 5 o'clock hanggang alas 9 po ng umaga, yung ating pong worship service po this Sunday ay 9 o'clock. Okay, 9 o'clock po. Kami po sa worship team, mayroon kaming call time po ng 8:30 po. Okay? So, mga kapatid, yan po ang ating pong service alas 9 po ng umaga. God bless you po at ingat po tayo. See you po this coming Sunday. Ingat po kayo mga kapatid. Bye-bye po. Salamat po.